Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, bago sa saksi, sumuko na sa NBI si Cedric Lee na nakatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihay ng host na si Vong Navarro. Guilty rin nahatol kay Denise Cornejo at dalawang iba pa. Reclusion perpetua ang sentensya o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, kusang loob na sumuko si Cedric Lee sa tanggapan ng NBI ngayong gabi matapos ibaba ng Taguig Regional Trial Court ang hatol sa kanya. Sinundo raw ng NBI sa isang lugar sa Mandaluyong ngayong gabi si Cedric Lee matapos ang kanilang pag-uusap. Hapon pa lamang daw, matapos malaman ng NBI ang hatol ng korte kay Lee at mga kasamahan nito, ay nagsagawa na sila ng mga effort kung paano makuha ang mga akusado. Si Lee raw ay nagpahatid ng mensahe sa kanila na gusto nitong sumuko sa NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din ito sa medical at dental procedure. Bukas daw ng umaga ay ibabalik nila sa korte ang warrant at hihintayin ang desisyon nito. Aapela raw si Lee sa Court of Appeals. Nanindigan si Lee na walang krimeng naganap. Hinatulan ng Taguig Regional Trial Court ang mga akusado na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pang sangkot ng guilty sa kasong illegal detention case na isinampa ng actor-host na si Vong Navarro. Iniutos din ng korte na kailangang magbayad ng 300,000 pesos na pinsala sa TV host ang mga nahatulang guilty. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers. So nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Pansamantalaan dito muna siya kasi hindi man natin ma-return ngayong gabi yung warrant. Wala naman po yung elements ng crime eh. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom, si Vong mismo inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Pia Igan, dito raw sa tanggapan ng NBI, mananatili si Lee hanggang hinihintay ang commitment order. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahigit 10 taon na ang hinintay bago lumabas ang hatol sa korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Balikan natin ang mga nangyari at himayin ang desisyon sa pagsaksi ni Salima Refrat. Taong 2014, inilantad ng TV host si Vong Navarro ang dinanas na pambubugbog mula sa grupo ni Cedric Lee sa loob ng condo unit ng model na si Denise Cornejo. Saka siya sinakay sa van at hininga ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. January 22 ng gabi, nahagip sa CCTV ang pagpasok ni Navarro sa condominium building sa Taguig City. Tumuloy siya sa elevator at bumaba sa palapag kung nasaan ang unit na tinitira noon ni Cornejo. Wala pang 1 minuto, nakuna naman ang pagsakay ni Cornejo sa elevator at paglabas ng gusali. Maya-maya, si Cedric Lee naman ang umakyat sa floor ng unit ni Cornejo. Saka magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Lee, kabilang ang kapatid niyang si Bernice Lee. Matapos ang mahigit 30 minuto mula ng pagdating ni Navarro, isinakay siya ng grupo ni Lee sa elevator at inilabas ng gusali. Sabi ng grupo ni Lee, idenetain nila si Navarro bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasa niya kay Cornejo. Gayunman, sabi ng Korte Suprema noong February 2023, inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Matapos ang halos 10 taon, hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt sina Cornejo, Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero.
Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetwa o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para ma-corner ng mga kasama niya at mahuthutan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Dinala si Cornejo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang sa Bilibid naman sa Muntinlupa dinala si Raz. Kanselado na ang piyansa ng 4 na nahatulan. Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Nakarating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan din ng korte ang 4 na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng 4 na nahatulan. Sa programa niyang It's Showtime kanina, naglabas ng pahayag si Navarro. Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko. Hindi ko alam pero nandiyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo ko iniwan. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mahal na mahal kita. Salamat. Ikinagulat at kinalungkot naman ng pamilya ni Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Cornejo, nagtitiwala ang kanilang pamilya na sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali. Wala pang pahayag ng iba pang nahatulan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs ang mga barko ng China sa Panatag Shoal kung saan binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas kamakailan. Sa Palawan naman, patuloy ang balikatan exercises kung saan sinubukan ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Saksi, si Ian Cruz. Kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Kampong Ulay sa Rizal, Palawan. Umalingaw-ngaw ang putok ng rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Ang HIMARS ang unang tumira sa kunwaring papalapit na kalaban na nooy nasa West Philippine Sea. Sunod na maririnig ang putok naman ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. Para naman ito sa mas malapit na target sa dagat. Nakita naman ang maraming ilaw sa himpapawid. Ito ang Star Cluster na pinaputok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para makita ang kalaban. Kanina nung napakalayo pa ng mga kalaban na narito sa bahagi ng West Philippine Sea, yung HIMARS muna ang tumira sa mga kalaban. Kasunod nito yung 105 howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag dikita na ang laban, ang bumabakbak sa ngayon ay yung ground troops ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatago dito sa mga halaman at damuhan sa gilid ng beach. We are simulating a threat coming from the seas to our shorelines. And so we are using our multi-domain capabilities to defend our sovereignty. For our HIMARS, what we do is we work as a close part of that combined joint task force to really look at a potential adversary as we look at protecting the sovereignty here.
Sa nakitang performance kanina ng HIMARS, mainam daw na magkaroon nito ang bansa para higit na pagtibayin ng ating external defense. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. We also welcome those kind of hardware. Tinanong ang AFP, hindi kaya masamain ng China na nakaharap ang mga kanyon sa West Philippine Sea? It is very speculative. This is quite a distance and we are only firing within our maritime zones and our territory. Kung titingnan sa mapa, nakaharap ang Rizal Palawan sa Ayungin Shoal. Sa Ayungin na monitor ang 3 Chinese research vessel kamakailan. Lumipat na raw ang mga ito ng pwesto at nasa bandang Pag-asa Island na kahapon. Ang Chinese flag research vessel namang Shen Kuo na ilang araw nang minomonitor ng gobyerno sa silangan ng bansa, wala na rin sa ating exclusive economic zone. Pero patuloy ang maritime patrol lalo't may impormasyong nagpatay raw ng automatic identification system ang research vessel. Nakadaong naman na sa Maynila ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Gagawaran ng parangal ang crew ng barko na isa sa mga binomba ng water cannon ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kabilang sa nasira ayon sa PCG ang superstructure o main area ng barko. Ngayon sa sobrang lakas ng buga ng tubig, pakinggan natin sila. Ipinatawag na ng DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy dahil sa pangharas sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Datu Bancao ng BFAR. Nanawagan din ng Pilipinas na umalis na ang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Sagot dito ng Chinese Embassy, bahagi ng kanilang teritoryo ang Wangyan daw na tawag nila sa Panatag. Naghain na raw sila ng protesta sa Beijing at sa Maynila para itigil ng Pilipinas ang pag-uudyok nito. Sinagot din ng China ang pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea na hinarangan ng China ang isang humanitarian mission para tulungan ang mga mangingisdang Pinoy. Sabi ng Chinese Embassy, mula nung mapagkasundoan daw ang Temporary Special Agreement ng China at Pilipinas noong 2016, hindi naging issue ang pangingisda ng mga Pinoy sa designated areas. Sa kasunduan, may designated waters daw kung saan pwedeng mangisda ang mga Pinoy maliban sa lagoon ng Panatag. Hindi rin daw pwedeng pumasok ang AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft sa loob ng 12 nautical miles ng Panatag Shoal. Pero hindi raw sumusunod dito ang kasalukuyang administrasyon. Wala pang bagong pahayag ang DFA tungkol dito. Pero dati na nilang sinabi na walang pinapasok na kasunduan ng Pilipinas na nag-aabandona sa sovereign rights at jurisdiction nito sa ating EEZ. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Dahil sa matinding init dulot ng El Nino, nabawasan ang produksyon ng bigas sa bansa. Libu-libong paaralan na walang face-to-face classes at matinding init din ng isa sa nakikitang rason kaya ilang empleyado ng LGU sa Camarines Sur ang namatay. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi biro ang magtrabahong bilad sa araw. Ang matinding init kasi walang pinipili. Sa Pili, Camarines Sur, 4 na tauhan ng LGU ang namatay kamakailan habang nasa trabaho. Mga job order employees sila, 40 to 50 years old, naka-assign sa Engineering, Public Safety Office at Market Guard. Isa sa kanila ang asawa ni Heidi. Kwento niya, nang pumasok sa trabaho ang mister noong 1 linggo, napansin daw ng mga katrabaho na namumutla siya. Sinabihan naman siyang magpa-ospital pero tumanggi raw at nagpumilit umuwi. Pag iglip ng kaunti, may maya, para siyang umubo. Binuhat ko na siya. Dinala namin niya. Pagdating po namin noon, inano po ng doktor na wala na po. Tingin ng Rural Health Unit ng Pili, maaaring may ibang karamdaman ng 4 na empleyado. Pero hindi sinasantabi na factor din ng init ng panahon kaya sila namatay. Actually, pinapakuha ko ang death certificate kaniyo. So, to check kung ano ang other details kasi ng kamugtakan na posibilidad na contribute para sila magadan. Ang mungkahi ng LGU para sa mga tauhan nilang babad sa initan, i-adjust ang kanilang oras sa trabaho. Halimbawa yung traffic, yung minsan kung minsan baga mainit pa talagang matraffic na, dapat din nandyan sila. Okay, so kaya lang sabi ko, dapat mag-adjust kami
Halimbawa, 1 hour ka lang dyan, papalitan ka na uli. Ngayong araw, 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 46 degrees Celsius sa Rojas, Capiz at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Dahil sa matinding init kanina, sinabi ng Department of Education na lagpas 7,000 paaralan sa buong bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes at nagpatupad ng alternative delivery modes o iba pang paraan ng pagtuturo. Ang alokasyong tubig naman mula sa Angat Dam para sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ngayong Mayo nananatili sa 50 cubic meters o mahigit 4 billion liters kada araw. Ayon sa National Water Resources Board, pinagbigyan nila ang hiling na ito ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System para maiwasan ang water service interruption. Pero nagpahina pa rin ang MWSS ng daloy sa gripo para tipid sa tubig. Ngayong araw bumaba pa sa 187.13 meters ang water level sa Angat. Namemerwisyo pa rin sa agrikultura ang matinding init na epekto ng El Nino. Halos 6 na bilyong piso na ang pinsala ayon sa Agriculture Department. Pinakanapuruhan ng bigas ayon sa DA sa unang 3 buwan ng 2024, nalagasan ng 100,000 metric tons ang palay na inani sa bansa. Ang magiging epekto niya ngayon ay yung preparation for wet season. So land prep kung kulang ang tubig, so magkakaroon ng konting delay sa planting for the next season. At nangangamba ang Federation of Free Farmers Cooperatives na ngayong second quarter o Abril hanggang Hunyo, mas matindi pa ang pinsala ng El Nino. Yung tinamaan ng drought during the production season in the first quarter, aanihin sa ng second quarter, particularly April and May, yun ang magkakaroon ng water stress. No? Kukulangin siya ng tubig and yung output niyan mas mababa. At yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. Para mapunan ang kakulangan sa bigas, aasa na naman daw ang bansa sa pag-aangkat. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 million metric tons na imported na bigas na ang pumapasok sa bansa ngayong taon. Pasok naman daw ito sa kanilang target na 300,000 hanggang 350,000 metric tons na imported na bigas kada buwan. Nagmura man ang bigas sa world market, hindi raw nangangahulugang bababa ang bentahan sa mga pamilihan. Magkakaroon ng price impact kung yung papasok na imported ay masyado ring mahal at yung local production mo kulang. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Stranded ang mga pasahero sa ilang ruta sa Maynila at Parañaque sa gitna ng tigil pasada laban sa PUV Modernization Program. Pero ayon sa LTFRB, hindi ang tigil pasada ang dahilan kaya nahirapang sumakay ang mga commuter. Saksi si Oscar Oida. Stranded ang mga pasahero sa lungsod ng Parañaque kanina, kasunod ng tigil pasada roon ng grupong Manibela. Ayon sa Manibela, daan-daang jeepney ng kanilang Parañaque chapter ang hindi bumiyahe bilang pagtutol pa rin sa PUV Modernization Program. Para makita nila ang kakulangan ng sasakyan. Kawawa ang mga commuters. Kita nyo naman dito ang mga pasahero tambak. Apektado rin ang nasa 200 pasahero sa nagtahan sa Maynila alas 8 pa lang ng umaga. Dahil din sa hindi pagbiyahe ng mga miyembro ng Paco Rotonda nagtahan Santa Mesa Jeepney Operator and Drivers Association. Agad naman nagpadala ng mga rescue vehicle sa lugar ang Manila LGU para maisakay ang mga apektadong pasahero. Pahirapan ding makasakay sa gitna ng tirik na araw ang mga pasahero sa Caruncho Avenue sa Pasig. Mahirap po ngayon. Kukunti lang yung nagmamasada. Tapos hindi pa yung ibang jeep, hindi pa nagpapasakay. Bukod sa kabi-kabilang tigil pasada, nagkasari ng kilos protesta ang grupong Manibela. Patunay raw ito ayon sa Manibela na hindi sasapat ang ayon sa LTFRB ay nasa 80% ng nakonsolidate na mga pampasaherong jeep. Ganito po, araw-araw ang makikita nating sakripisyo nila na hirap pong sumakay, na ayaw din po nating mangyari. Kaya namin ito ginagawa sa ngayon para makita ng gobyerno na itong araw na to, kapag hindi ho kami pinayagan talaga na ma-extend pa, araw-araw po kalbaryo ang dadanasin ng ating mga kababayang mananakay. Ayon sa LTFRB, kung may lugar mang naging pahirapan ang paghahanap ng masasakyan, hindi raw ito bunsod ng tigil pasada.
Yung mga hindi na bumiyahe doon, hindi na po lumabas at nagpasada dahil po hindi po sila sumama sa consolidation. Hindi po dahil sa tigil pasada. Yan po yung mga short distance routes na hindi kaagad na-anticipate ng LTFRB, nakakapusin po yung mga jeep. So immediately this afternoon, nag-dispatch na po kami ng mga rescue jeeps on those areas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Taas sigil sa kuryente, asahan ngayong Mayo. Sabi ng Energy Regulatory Commission, yan ay kahit sususpendihin ang presyuhan sa wholesale electricity spot market o WESM kapag may red alert para protektahan ang mga consumer. Dito raw kasing Abril, ilang ulit nagdeklara ng yellow at red alert dahil manipis ang supply ng kuryente. Isa ito sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa WESM. Paglilinaw ng ERC, makabibili pa rin ng kuryente sa WESM pero iiral na yung administered price na itinakda ng ERC. Meron ding secondary price cap para naman malimitahan ang taas presyo. Pero dahil inaasahan pa rin ang dagdag sa electric bill, nakiusap ang ERC sa distribution utilities na utay-utayin ang paniningil ng mga ito sa mga consumer. Umano'y disorderly conduct ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, iimbestigahan ng House Committee on Ethics and Privileges. Inireklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez at mga aniyay libelous at seditious na pahayag ng kongresista. Kasunod ang panawagan niya sa AFP at PNP na kumalas sa pagsuporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba siya sa pwesto. Bibigyan ng komite si Alvarez ng 10 araw para tumugon. Sabi naman ni Alvarez, pinauubaya niya raw sa komite na magdesisyon sa reklamo sa kanya. Pagbura sa mga tattoo ng mga pulis, sinuspindi muna ng PNP. Pinag-aaralan pa raw nila ang mga posibleng epekto ng tattoo removal sa kalusugan ng mga pulis, lalo na yung may karamdaman. Pero dapat daw, hindi kita ang tattoo habang naka-uniforme at bawal dagdagan ang kanilang tattoo. Bawal din ang tattoo sa mga magpupulis pala. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa gitna ng mainit na panahon, masayang ipinagdiwang ang Yubakan Festival 2024 sa Quezon Province. At bida naman sa Abra ang nakakatuwang swimming pool na hugis pa. Wow. Tara na at makibiyaheng saksi. Tara sa Abra sa giant swimming pool na hugis paa. Ang malaking pool para sa adults habang ang tila toes ng footprint para naman sa mga chikiting. Malinis at malamig ang tubig na mula sa isang bukal. At kung ayaw naman mag-swimming, relax to the max sa ilalim ng mga puno o kaya maglaro sa kanilang basketball court. Time out muna sa swimming at magpahangin sa Ilocos Norte. Pwedeng pasyalan ngayon tag-init ng wind farm na matatagpuan sa bayan ng Burgos. Hindi lang preskong hangin ang hatid ng wind turbines dahil pwede rin mag-sightseeing. Makulay at masayang pista naman ang sasalubong sa atin sa Quezon Province. Kasing init ng panahon ang pagdiriwang ng mga residente sa Yubakan Festival sa bayan ng Quezon. Bida rito ang isang kakanin na tinatawag na niyubak. Pasiklaban sa paggawa ng pinakamasarap na recipe ang mga barangay. Ang ilang magsasaka naman nagpabilisan sa pagbalat, pagkayod at paggata ng niyog. Hindi naman magpapahuli sa makulay na pista ang Tagbilaran City sa Bohol. Pinagdiriwang nila ngayon ang Saulog Tagbilaran Festival 2024 para sa kapistahan ni St. Joseph the Worker. Tampok ang street dance competition at ritual showdown kung saan 15 contingents mula sa iba't ibang barangay ang nagpasiklaban. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Magtutuloy-tuloy ang matinding init bukas, unang Biyernes ng Mayo. Lalo na't mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Base po yan sa datos ng Metro Weather. Pero pagsapit ng gabi, may tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces at Pangasinan.
Posibleng panandali ang pag-ulan lang, pero doble ingat pa rin. Sa ngayon, easterlies ang patuloy na iiral at magdadala ng maalinsangang panahon. Sa forecast ng Pag-asa, nasa 45 hanggang 47 degrees Celsius ang heat index bukas sa Dagupan, Pangasinan, Aparay, Cagayan at Rojas, Capiz. 7 lugar naman ang posibleng makaranas ng 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius sa ilang bahagi ng La Union, Tuguegarao City, Aurora at Mimaropa provinces. 14 na lugar naman ang inaasahang makakapagtala ng 42 degrees Celsius. Nabalot na makapal at maitim na usok ang nasusunog na oil mill sa Lucena City, Quezon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa coconut residue sa paggawa po ng langis. Para mapula ang apoy, gumamit pa ng isang klase ng kemikal na partikular na ginagamit sa fuel fire. Wala namang naiulat na nasaktan pero tinatayang aabot sa 25 milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi ng sunog. Napasana all na lang ang fans ng K-pop group na ENHYPEN nang makasabay ni Ann Curtis sa elevator ang 2 miyembro nito. At ang Kapuso Stars na nagwagi sa Box Office Entertainment Awards 2024. Ating saksiyan. Big winners ang ilan sa Kapuso Stars sa Box Office Entertainment Awards 2024. Ang Kapuso primetime couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera itinanghal na box office phenomenal stars of Philippine cinema. Sila rin ang most popular love team for movies. Isa rin si Dingdong sa nagwagi bilang Film Actors of the Year. Ang Asia's multimedia star naman na si Alden Richards wagi bilang Box Office King. Hindi rin magpapahuli ang stars ng Maria Clara at Ibarra na sina Dennis Trillo at Barbie Fortesa bilang Primetime TV Drama Actor at Actress of the Year. Supporting Actor of the Year naman si Tirso Cruz III. Bigating win din ang nakuha ni na Richard Yap at Jillian Ward nang maitanghal sila bilang Daytime Drama Actor and Actress of the Year para sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Wagi rin si Pinky Amador bilang TV Supporting Actress of the Year. Ang Team Ruka o ang real-life couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali naman panalo sa kategory ng Most Popular Love Team for Television. Hindi naman magpapahuli ang cast ng award-winning film na Firefly. Wagi si Alessandra De Rossi bilang Movie Supporting Actress of the Year habang nakuha naman ni Yuan Micael ang Most Popular Child Performer of the Year. Most popular TV program for talk show ang Fast Talk with Boy Abunda at Family Feud para naman sa game show. Nanalo rin sina Senator Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzales bilang Comedy Actor at Actress of the Year. Concert of the Year ang Dear Heart the Concert Series MOA Arena ni Gabi Concepcion at Sharon Cuneta. Truly the P-Pop Kings din ang SB19 nang manalo sa categories na Most Popular Recording o Performing Group at Global Achievement via Filipino. Treasure Makers, nandito na sila. Mainit na sinalubong ng fans ang pagdating sa bansa ng K-pop group na Treasure. Nandito ang grupo para sa kanilang upcoming concert this weekend. Sana all si Ann Curtis. Yan ang hirit ng Engine fans matapos mag-post ang It's Showtime host ng picture kasama sina Jake at Sunghoon ng K-pop group na ENHYPEN. Anya, sila ang kanyang elevator buddies. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Meow roong nakakatuwang ritual sa Thailand. Mayroong? Meow. Hanawagan, ito para po umulan. Nagkantahan at nagdaos ng parada ang ilang residente. Bitbit nila ang manika ng Japanese manga cat na lumabas din sa animation, si Doraemon. At tila umaasa silang maglabas din ng hiwaga si Doraemon para matuldukan ang umiiral na heatwave doon. Ito makabagong bersyon ng dati ng tradisyon ng pagparada ng isang babaeng pusa para humiling ng pag-ulan. Kaugnay ito sa paniniwalang takot ang mga pusa sa tubig. Ay di sa paniniwala ang malakas na meow na mga pusa ang tatawag sa tag-ulan. Meow. Apente. Oo. Salamat Igan sa inyong pagsaksi.
Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.